Magandang araw po, Kapitan. Kami po ay mga estudyante mula sa Bacmata National High School STEA program. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras para sa aming panayam. Ako po si Angela, isa sa mga tagapagtanong para sa documentary. Hmm. Ngunit po namin na marinig ang inyong pagtungkol sa inyong kabataan at karanasan sa kahirapan at ang inyong pananaw sa ugnayan ng kahirapan at Kapitan, hinihiling po namin na sana ay mas detalyado ang inyong kwento para mas maunawaan ng mga kabataan ang inyong karanasan at pananaw. Kapitan, bago po kami magsimula sa aming mga tanong, maaari po ba ninyong ipakilala ang inyong sarili sa amin at ikwento ng detalyado ang inyong kabataan? Yun na yun, umpisa na. I'm going to 65 years old na. Magsi-65 na ako sa October. So, during those time, na sinasabi natin na mahirap talaga ang buhay noong una. Mahirap. Kaming mga bata noon, natuto kami maaga. Can you imagine, I'm 3 years old, nagsasaing ako ng kanin. Ay, 3 years old. Grade 3 pala. Grade 3 pa lang, marunong ako magsaing ng kanin. Marunong na akong gumawa ng basta sa bahay. Tumutulong kami sa mga magulang. Lahat na nasalubong namin na matatanda noon, nagbe-bless kami, nagmamano kami. Tapos pag may halimbawa nag-uusap yung mga tatanda, hindi ka pwedeng magsalita. Hindi ka pwedeng pumunta doon sa kanila. Antayan mo na sila ay umalis muna. Otherwise, papagalitan ka ng magulang mo. At saka, ayun ang hirap sa mga kabataan na ngayon, compared noon. Doon talaga, sa eskwelahan, may mga pinapalo ka talaga ng teacher. Oo. Can you imagine, yung sabi nga nila, pag ipinanganak kang mahirap, hindi mo yun kasalanan. Pero ka namatay ka na mahirap, kasalanan mo na yun. Ibig sabihin, hindi ka nagpursige sa buhay. Mahirap na lang din kami. Noong una, talagang ang gusto ko talagang course noon is engineering. Nagpumilit ako. Pumunta ako ng Manila, kumuha ng mga scholarship. Pero sa to hindi ako pumasa. So, instead ako ng engineering, ano lang ako, 2-year course lang ako. Kumuha lang ako ng General Radio Communication Operator. So, license naman ako. So, after 2 years, napakinabangan ko na siya. At the age of 18, nung nag-graduate ako noon, pumasok ako ng trabaho. First job ko, napunta ko sa Magat Dam. Kung narinig nyo, Magat Dam ngayon, kami yung gumawa dyan. Oh, that was 3 taon ako dun sa dam. First job ko yun. First na nalayo ako nalayo na ako sa parents ko after high school. Punta ko Manila. So, ibig sabihin, porsigido ako na magkaroon ng trabaho, makatapos, gano'n. So ngayon, habang nagtatrabaho naman ako doon, gusto ko talaga makatapos ng engineering. Tinuloy ko pa rin doon. Kaya lang, co-terminus kami doon sa project. Third year engineering ako, civil. Hindi ko na siya natapos kasi tapos na yung project. So, in short, umuwi na ako dito sa amin. Inuwi ko na rin yung nakilala ko doon na kasama namin sa opisina. Yun nga si tita mo na inuwi ko na siya. Parang, yun na, nag-umpisa kami ng sari-sari store. Yung bahay nila Mina ngayon, sari-sari store yan noon. O kaya lang, ang hirap din nung nagkaroon na ako ng anak, hindi pala kasya. Hindi magkakasya yung kita nyo doon kasi maggagatas na yung baby nyo. So, yun ang isipin nyo. Hindi porke meron na kayo, okay na. So, nagpursige ulit ako na naghanap ng trabaho. So, yun na. Hanap ko ng trabaho. Hinahanap ko yung course ko kasi license ako na radio operator. So, to cut it short, marami akong in-applyan. Natanggap ako sa Allied Bank. Allied Bank. So, alam nyo, Allied Bank. So, wala namang bakante rito. Pinapili ako kung Ilocos or Abra. So, since my mother is from Abra, pinili ko yung lugar na hindi ko pa napuntahan. So, napunta ko ng Ilocos ng Tilawan. Pagdating ko doon, ang kagandahan noon, na-regular ako sa bangko na operator. Chinalis naman ako ng aking manager na pagpatuloy mo yung pag-aral mo kasi hindi kita mai-promote kung 2-year course ka lang. In short, nag-enroll ulit ako doon. Tinuloy ko yung pag-aral ko. 9 years ako nag-college. 9 years. So, dahil gusto ko talaga. Tapos ito masaklap. Parang nagsawa ako. Huminto ako. Kasi may anak na ako. Inatid ko sa school. Punta ko sa office.
Gano'n yung routine ko noon. Eh, siyempre parang tinatamad na ako, hininto ko, nagalit yung aking manager. Hindi ko makalimutan yun. Sabi niya, "Kung hindi mo ituloy yan, idi-demote ulit kita, balik kita sa dati." Sir, hindi, itutuloy ko ng next sem. Ayun, tinuloy ko hanggang sa nag-graduate ako. Excited ako magpunta sa kung sana ano, 'di ba magga-graduate ka gusto mong magkaroon ng toga, tututsu, gano'n. Hindi na 'yun yung iniisip ko, hindi na ako umattend. Kasi may mga practice, eh. Eh, paano ko magpa-practice, eh, meron akong pasok. So, ang ginawa ko, gusto ko na yung diploma. Gusto ko na yung diploma. So, in short, nagkaroon ako ng diploma, na-promote ulit ako. Nagiging ko na ako, teller na. Wow, teller na ako. Tapos, after mga may mga rotation, na-promote ako na general accounting bookkeeper na. So, isang supervisory job na sa bangko. Yung supervisory, general accounting bookkeeper na. Pero inikot-ikot ko lahat yan. Hanggang sa naging pinadala ulit ako sa Manila, training na naman, training para sa appraiser, mga gano'n, para tumaas ulit. So in short, kagagawan ko rin, sabi ko nga, kung gusto mo talaga, mangyayari. Ito na yung masaklap noon. Isesend na ako ng aking manager na magte-train as an officer of the bank. Eh sabi ko, sir, may mga nauna pa. Unahin natin sila kasi baka para bang mainggit sila, siyempre, mainggit sila. Mas senior sila eh. Bakit ako? Hindi naman pala sila pumasa. May mga pre-qualifying exams kasi yan eh. So sabi nila, oh, tapos ayaw nila, mga babae, ayaw nila mapalay sa pamilya. Eh di sige, sabi ko. And in short, may training ako sa Manila. 6 months in classroom, 6 months in OJT. Tapos revalida. Yung sinasabi nilang revalida, yung after yung training niya lahat, hindi yung panel niya, no? Mga vice president, executive vice president, magtatanong sila sa iyo. Nakaka, nakaka, nakakakaba sa totoo lang. Pero pagka ikaw meron kang yung courage, yung sinasabi nila, gusto mo talagang mapurso yung career mo, di talagang ipagpilitan mo. Kasi may mga, kung sa amin doon, may mga bumagsak din. Sad to say, may nag-repeater. May pag-repeater ka doon, talagang uulitin mo. Ulitin mo yung revalid ulit. Ibalik ka ulit sa classroom. Ano. Sa amin, naka one time na ako. So, in short, hindi naging junior officer na ako. Branch accountant. 10 branches ako sa Metro Manila. Napunta ko ng Cavite. 10 branches, naikot-ikot ko yan. Opening of branch in Cavite. Opening of Blagro branch in Quezon City. Fairview. Moraita. Bonifacio. Espanya. Arranque. And so on. 10 branches. Cavite yung pinakamalayo ko. Then, after nung mga ilang taon na ako sa Manila, binalik na ako sa probinsya. Abra naman. Abra. O yan, napalapit ka na. Pero lawag ako noon. Lawag ako nag-stay. So in short, doon na yung umano yung career ko. Hindi ko na yung ambisyon maging manager man, whatever. Sabi ko, okay na to. Okay na sa akin to. Masaya na ako rito. Pero tingnan mo naman ang pagkakataon. Kung talagang para sa'yo siguro, para sa'yo. Kasi hindi ko na yung ambisyon na maging manager ako. Nung chinalis ako nung walang manager sa Agoo, ikaw sa, kaya mo doon, punta ka sa Agoo. Try ko siya. Hindi, try. O sige. Hindi, punta ako sa Agoo. 3 years ako sa Agoo. Doon ako nag-umpisa, managerial level na. Until napunta na ako sa San Fernando, dito na ako nag-retire. I retired at the age of 54. Bakit kanyo? Wala pa akong 60, di ba? Sa amin kasi, merong tinatawag na yung retirement namin, whether you 30 years in service or 60 whichever comes first. So, nauna yung 30 years in service ko, mandatory retirement. So, 54 pa lang ako noon na nag-resign na ako. So, parang boring na wala naman akong magawa. Sabi ko, enjoyin ko na lang muna yung aking retirement. Ganun. Itinawagan ako ng ibang bangko, China Bank. Ako supposedly nakipag-negotiate sila ng sweldo ko. Ibinigay naman yung latest, yung sweldo ko doon sa PNB na kasi noon from Allied to PNB. Yung sahod ko doon, tinaasan pa nila
binigyan pa ako ng car plan na mas malaki. Oo. Actually yun, na-interview na ako ng in short, na-interview na ako ng China Bank. Nagpunta na ako ng main office, nakausap ko ng HR. Yun na, sabi niya, kumuha ka na ng sasakyan mo. Sad to say, ipapasok ako ng December, bumagsak ako sa medical. Hypertensive daw ako. Ang gusto nila, pupunta ako ng Manila. Sabi ko, ba't ka pa ako pupunta? Meron naman dito. So, normal lang ako. Nagbigay na yung doktor noon na, na okay naman lahat eh. Pwede ka na, fit to work ka naman. Gusto nila, punta pa rin ako Manila. Tinamad na ako. Kayo yung tumawag sa akin. Sabi ko, sir, punta ko na please. Kung wala na pwede na ka. Opening na yung Agoo branch. Ako supposed to be mag-open. Siguro ko naman, hindi para sa akin to. Kaya, magkano sahod mo ka mo? Nung nag-retire ako, 100,000 ang sahod ko. Inoperan ako ng China, mas malaki doon. Libre sasakyan, libre gasolina, kaya sabi ko, sobra-sobra na yung blessing sa akin, sabi ko. Hindi ko na, siguro naman, nung andun ako sa bangko, hindi ko kinukuha yung mga gasoline. Hindi ako nagre-reimburse ng gasoline. Hindi ako nagre-reimburse ng representation, 6,000. Saka ko lang naisip yun nung nag-retire na ako. Ang laki na pala yung hindi ko nakuha, 300,000 megit. Bakit hindi ko nakukuha? Ang laki ng sahod ko eh. Tsaka mga bonuses kasi ang dami. Every 3 months nagbo-bonus kami. Parang wala na akong pinapaalam noon. Para bang wala lang. Kaya sabi ko, tinatamad ako mag-reimburse. In short. Sahod nyo, mamaya ito sahod na naman. Para bang sobrang blessings na, sabi ko. Na hindi ko naman inisip, hindi ko na yung inambisyon yun. So, pumunta sa akin. Kaya sa inyo, magpursige kayo sa pag-aaral. Kasi yan lang naman ang tawag dito. Ang pwedeng ibigay sa inyo ng mga magulang ninyo na hindi mananakaw. Hindi yung mga ari-arian, masisira yan, mananakaw yan. Samantala yung aral, andito yan. Nasa sayo yun. Kaya, ano pa ba yung maisip ko na kwan? Sige pa. Okay. Ano po yung pinakamalungkot ninyo na situation or problema na kinaharap niyo sa panahon ninyo bilang asawa, ama at punong barangay? Okay. Ang pinakamalungkot na nangyari, yung pagkamatay ng asawa ko, that was February 1st. Ito lang, ito. Yung misis ko very active din yan eh. Very active siya lahat. Mas sociable pa siya sa akin. Mas kilala pa nga siya sa munisipyo kaysa sa akin eh. Mas close pa siya kay Mayor kaysa sa akin eh. At saka marunong siyang kumita ng pera din. College graduate siya, hindi naman siya employed, pero nagre-real estate siya. Yung mga nag-aahin siya ng mga lupa, gano'n. Nagko-commission niya ng mga 200,000, 500,000, gano'n. Kaya laking bagay din no, na nawala sa amin kasi siya lang yung parang tumutulong na rin eh. Yun yung pinakamalungkot na nangyari as personal. At sa punong barangay naman, ang nakakalungkot lang, yung mga pasaway sa barangay. Nakikita ka naglilinis dyan, hindi ka man lang tulungan na supposed to be. Lalo na itong G2 validation. Alam niyo yung G2 validation na nangyari? First, in the province of La Union, only Bacnotan ang nagpapacertify ng G2, grade 2 basic sanitation. Basic health sanitation. Ang ibig sabihin nun, yung mga bahay-bahay, dapat malinis yan, kumpleto ka ng palikuran, may mga sabon, walang nagkalat na dumi, segregation ng basura, walang nakakalat na aso, walang tae na aso, walang tae na nakakalat. Yun. Kaya nga, mapapansin nyo, wala na kayo nakikita ng aso, napakalat-kalat. Na dati nagkakalat kami doon. Yun, ang pinakamalungkot dyan, yung validation namin, excuse me, kami pa naglilinis sa mga bakuran. Para lang pag may inspection, papasa. So in short naman, yung aming ng kooperasyon naman, yung aming effort, nagbunga naman. In short, nakuan kami na pumasa ang barangay. Kaya yun, nakakalungkot,
na pinapanood ka diyan, pero pagdating ng ayuda, alam niyo naman na 'yan, sila pa yung nangunguna, sila pa yung galit kung hindi sila nabigyan. Katulad kanina, nag-clean up drive kami do'n sa coastal. Ang daming kuwan do'n, yung ref-ref nada. Pero pinauna kong pulutin muna yung mga plastics. Kasi yun yung ano, eh, yung tawag dito, ah, importante muna na mapulot yung mga plastics. Kasi yung impact niya sa sa mga isda. Alam niyo ba impact ng plastic 'pag kinain ng isda? 'Pag kinain ng isda yon, tapos kakainin mo yung isda, hindi mo nakikita yung ano niya, mayroon na microplastic do'n na maliliit na nakukuha natin, na kinakain natin. Kaya tingnan niyo ngayon, ang dami ng mga sakit ngayon na mga cancer, hindi natin alam saan nanggaling. Ayun, kung minsan galing din sa atin. Actually naman, napakadali naman ang yung ganyan. Sana yung kung bawat tao, bawat pamilya, linisin mo lang yung ano, marunong ka lang magtapon kung saan, walang makalat. Napansin mo nung bagyo na to, Maymay, Luis, Maymay, ano, magkasunod. Heavy rains talaga, as in heavy rains. Hindi flooded ang aming barangay for the first time. Bakit? Biro mo yun, nahakot namin ng basura, isang load ng truck, plastics, bawat purok. Oh. Kaya nagtataka ako bakit ngayon pa lang na sunod-sunod na ulan na halos magdamag, maghapon, hindi binaha ito. Dito kila Manang Arsenia, purok tres, binabaha sila dyan. Never. Nung pinuntahan namin kinabukasan, nandito lang yung tubig. Oh. Ibig sabihin, doon pala sa basura, yung mga plastics na yan, na nagkalat. Imagine mo isang load na plastics na napulot namin, bawat basura, bawat lahat, barangay. O katulad ngayon, mga 30 na naman na sako yata ng plastic yun. Yung nakakot namin doon. So sabi ko, dahil sa dami ng basura, yung mga kahoy-kahoy, yung mga rep-rep, mga daya, unahin natin yung plastic. Bayaan mo muna yung rep-rep na yan kasi hindi siya masyadong ano, kalat lang siya, eyesore lang siya, pero hindi naman nakakasama sa isda yan. Yun lang yung mga plastic. Kaya ang dami namin plastic na napulot kanina. Kaya nga na-delay ako, sabi ko 9 dapat. Kaya yun, yung isang ano. Yun yung pinakamalungkot na parte. Sige. Ano po ang tugon nyo sa korupsyon na nagaganap sa ating bansa ngayon bilang isang punong barangay po? Para bang, para bang, natin, nailasagan, kanyata yun, yung sistema. Pero, it's good that our president, inopen niya yan na mahiya naman kayo, di ba gano'n? Actually, it is my first time to be serving in government as a punong barangay. Dito ko nakikita ngayon yung ano, corruptions. Actually, may corruptions talaga. Sa barangay level lang, mayroon. Nakita ko na. Ang dali ang pera kung gusto mo. Pero ayoko eh. Kasi ang aking training and mindset, galing ako ng bangko eh. Yung bangko, honesty yan. Hindi ka pwedeng magnakaw dyan kahit sentimo dyan. So, dahil ganun yung aking yung parang pagkatao ko na, yun, dinadala ko sa barangay. So, ngayon lang nagkakaroon ng transparency. Masasabi ko yan kasi during our General Assembly, pre-present namin yung budget. Ito yung budget natin, ito yung pupunta sa ganito, dito. Nakapresent yan lahat. Pero, marami kaming nakita na ghost project. Totoo pala yun. Napakadali ang pera sa barangay. Kaya kung itong barangay ay gumagawa ng gano'n, di how much more yung mga matataas. Di ba? Eh, magkano lang yung ira ng barangay namin? 4 million. Pero may mga budget kasi yan. Kaya nasa tao pa rin yan eh. Kahit yung sistema, palitan mo, kung yung tao talaga, andun na yung talagang natin naiikwanan, nailasag kanyadan. Talagang aramidan na. Kaya kung minsan, depende niya pa nakabuild, niya pa yung tawag mo niya yan. Panaka-mold mo, yung pagkatao, yung characters mo. Eh ako talagang, I've been in the bank for 30 years. So, di pa nakamold siguro yung character ko.
more on honesty. Hindi naman ako nagsusugal. Kumbaga, ang bisyo ko lang yung mga inom-inom lang, yung gano'n lang. Kasi number one kasi, ato tinag-ikat nga kuhan nga managers and staff because makuha dyan yung kwarta. Ma kasi 'pag may bisyo ka kasi, siyempre gagawa ka ng pera. Eh, paano kung naubos mo na yung sahod mo, paano ka kukuha? Makakaisip ka ng paraan paano ka kukuha. Sa bangko napakadali, pero never kong nagawa yun. So ngayon, it's good naman dahil gano'n yung aking background, dinadala ko sa barangay. Ino-open ko sila sa kanila lahat, pati yung mga SSOP na yan, which is bawal yun, bawal yun. Yung binibigyan nila yung kapitan o ano, 10%, gano'n. Meron ganyan. Yun yung kalakaran. Eh. Nung una nga, nagugulat ako. Eh, gano'n. O, para lang naman hindi ka umano sa kwan, kukunin ko rin. Kinukuha ko, pero alam nila. O, pinagkakain namin. Ito, pinagawa ko na yan. O, yan. Hindi yan nakabudget. Ang binayad namin dyan is 5,000 yata. Kasama yung pintura dyan. Oh, walang budget sa barangay. Yun yung pinambayad namin. In short, binalik ko rin sa barangay. Hindi ko binulsa. Kasi parang hindi ko maatin yun. Yung gano'n. Yun kasi eh. Kaya sabi ko, hindi mo maalis sa ano yan kung ganyan yung kalakaran. Pero ngayon, ang ginagawa na namin, katulad yan, bibili ka ng mga gamit sa barangay. Ang bibilhan mo yan, mga purchase registered, mga ganyan. May mga supplier eh. Ang ginagawa ko na lang, diretso na lang tayo doon sa SI para hindi na wala na yung 10% na yan, sabi. Pero yung corruption na yan, andyan yan. Parang nakakuha, andyan yan si bloodline, di ba? Si politics. Pero at least nami-minimize na, medyo marami ng takot siguro dahil may mga nakukulong na, o di ba? May mga nakukulong na. Eh, yung mga iba naman, sinasabi nila, political persecution. How come not political? Eh, andun nga naman yung tawag dito, yung ebidensya eh. Ako, hindi naman ako Marcos, hindi naman ako maka-Duterte, makabayan ako. Kung ano yung tama, yun lang naman yun. Eh, tama naman yung presidente natin ngayon, maganda naman yung ginagawa. Ang daming program ng governments ngayon na hindi natin nakikita. Pero sabi ko nga, andyan pa rin yung corruption. Kahit napalitan nila ng sistema yan, hindi ko alam kung anong klaseng sistema. Nandun na sa tao kasi yan. Sino may kasalanan dyan? Bakit? Sino may kasalanan? Mga tao rin. Bakit? Bakit pag eleksyon tumatanggap sila ng bayan? Di ba? Oh, pumipila pa sila dyan. Oh, tapos pagka nanalo yun, saan niya kukunin yun? Magnanakaw. Oh. So kaya nga sabi ko, habang mayroong ganun na style ng politics na nagbabayad, at siya pa rin yung nananalo, eh yung corruption nandun pa rin. Hirap mong tagalin yun. Unless na total na ano yun nila yung government system natin. Ano po yung natanggap niyong karangalan or award na pinaka-pinapahalagahan niyo po or pinaka-naaalala niyo po at paano niyo po ito nakamit? In my private life. Opo. Siyempre, ang pinakamagandang karangalan na nakamit. Siguro ang maisip ko dyan, yung pinakamaganda, yung nakapag-graduate ako ng college. Kasi yun na yung aking puhunan eh, para mabuhay ko ng maano yung aking pamilya. So, in short, hindi sila naghirap financially. Kasi maganda naman yung aking kita. Bakit? Nagpursige ako mag-aral. Hindi ako nakontento doon sa maliit na aral ko. Tinapos ko yung aking college. Kahit mahirap, natapos ko siya. Kaya yun, pinakamagandang nakuha ko yung aking diploma. Paano naman po sa pagiging punong barangay niyo po? Pagiging punong barangay naman, ang pinakamagandang nagawa ko sa aking barangay, mas makikita nyo naman, from noon at saka ngayon, ang daming pinagbago. At saka, ang dami na ring recognition na sinasabi. Katulad ng mga ordinances kasi, hindi lahat ng kapitan nakakagawa ng mga ordinance. Ang isang ordinance namin sa barangay ngayon na pinapalakpakan sa Sangguniang Bayan, yung pag-create namin ng public address system. Mayroon kami speaker sa bawat purok. Pag may announcement kami, dito lang.
O, halimbawa, may meeting, may bagyo, dito ka na mag-announce. Emergency, ganyan. Dito ka na mag-announce. So, ibig sabihin, hindi ka na kailangan mag-house to house. So, nung dinepend ko yan sa, sa Sangguniang, ang ganda, sabi nila. Ang ganda yung isa doon, dalawa dito. Magdadagdag pa kami sa dagat. O, another, na kakaiba. First and 47 barangays in Bacnotan, kami lang yung mayroong public address system. Mayroon naman yung iba, kaya nandoon lang sa barangay hall nila. Isa amin nagkalat. O, di ba? Mas maganda, isang salita mo lang, dinig na doon, dinig na doon, dinig na doon. Second, kami lang ang barangay na mayroong body cam ang tanod. Ni pulis wala nga eh. Oh, bakit nagkaroon kami ng body cam? Naka-body cam naman yung tanod namin ngayon sa gabi. Oh, nakasuot sa kanila. Yun yung mga, ang tawag dito, yun yung mga kakaiba. Aside doon, mayroong contest ng province ngayon about ano yung nagawa mo sa barangay na ordinance nakakaiba na malaking impact sa community. Ilalaban ko ngayon yon yung public address. Kaya deadline 17, papasa namin siguro bukas para i-contest namin yon yung ordinance na yon. Second, yung G2 certified ang barangay, grade 2 certified. Out of 47 barangays, as of now, 23 pa lang yung nakakapasa. Yung basic health sanitation. Oh, 23 pa lang yata yung nakakapasa. Mahirap. Yung iba, 5 beses, 6 na beses na binabalidate. Kami, second lang. First, bumagsak kami ng una, nung second. O, pasado na. O, yun yung mga karangalan na as a leader, as a punong barangay, yun yung may pinagbago ang barangay namin. Madami. Ito pa pala, covered court. Noong umupo ako, nagkaroon ng covered court. Ngayon, magkakaroon na kami ng health center andun. For turnover, tapos na siya actually. Sa turnover na lang. Health center namin andun. Siguro next year, pag kami pa rin, itong daycare na to, ililipat namin doon. Para ito, opisina na lang. Ano po ang inyong mensahe para sa mga kabataan na nakakaranas ng kahirapan? Maaari niyo po bang ipaliwanag ng detalyado kung paano sila makakaiwas sa impluwensya ng korupsyon at paano sila maaring maging mabuting leader sa hinaharap? Pag ikaw pinanganak na mahirap, hindi mo kasalanan. Pag ikaw yung namatay na mahirap, kasalanan mo na yon. Kasi hindi ka nagpursige. Kasi kung minsan kasi, makipagbarkada ka sa kwan, ang tawag din, ang building of characters kasi, nakabase sa kasama mo eh. Kahit na masama yung character doon sa bahay ninyo, kung ang nakakasama mo mababait sila, na-influence ka. Kasi kung minsan na-influence kasi, kaya kailangan piliin mo rin yung circle of influence mo. Kasi pagka ang kaibigan mo instead na mag-aaral, tara mag-ano naman tayo, ganito. Hindi ka makakatapos. Mahirap na ngayong buhay mo, hindi ka pa mag-aral na mabuti, ano mangyayari sa'yo? The best yan, i-focus mo yung mayroon kang objective sa buhay. Kailangan tapusin ko to. Pagising mo ng umaga, tapusin ko ito. Parang lagay mo sa mindset mo na tapusin mo mag-aral. Wala kang sandata eh. Lalo na pag mahirap na ang buhay ninyo. Mahirap na magulang mo, nakikita mo. Tulungan mo sarili mo, ikaw mag-angat sa kanila. Paano? Magpursige ka sa buhay. Ako, nagpursige naman ako. Sawa ng Diyos naman, kontento naman ako sa buhay ko ngayon. Nabibili ko naman yung gusto ko. Napupuntahan ko naman yung gusto ko. Oh, napaaral ko naman ng tama yung mga anak ko. Hindi ako nanghihingi sa kanila, nahiya ako. Kahit hindi ako nanghihingi ng pera, meron naman ako konti. At least sila, nakikita ko naman, maganda naman yung buhay na. Kaya naman na nilang buhayin yung sarili nila. O yung anak ko nilang panganay, kaya naman na nila. So yun na parabang pa na sa akin yung mga magandang nangyari sa buhay ko, blessings na sa akin. So kung gusto ninyong makatapos din, isipin mo yung bukas.
kung hindi kayo makatapos. Lagi ko kasi sinasabi yung mga ibang bata eh, bakit di ka mag-aral? Ano gusto mo yan? Mag-ano ka? Magko-construction ka? Hindi naman masamang trabaho, pero mahirap. Ano gusto mo? Yung nagpapala ka o yung nakaganon ka lang doon? Mas malaki yung sahod mo. Sabi ko. Isipin mo yun. Ako, nung una, hindi ko inisip yun eh. Para, sa akin siguro, naging blessings lang. Hindi ko siya kinarir. Pero kusa na pumunta sa akin. Siguro, dahil naman siguro sa nakikita nila sa yung aking loyalty siguro o sa kasi ko ang mga boss kasi kung minsan tinitignan nila kung talagang maano ka, ano ka sa trabaho. Sige ito, may potential ito, mga ganyan. Kahit na hindi mo inaambisyon, kasi masyadong mataas na, ikaw yung nakita niya parang pwede, ikaw yung i-build up niya. So, nangyari nga. O, naging manager din ako ng isang bangko. Hindi siyang bangko na maliit, Commercial Bank, Universal Bank, Philippine National Bank. Allied Bank noon, nag-merge na ng PNB. Malaking bangko yan. Hindi siya yung mga pipitsugin lang na bangko na nakikita mo dyan. So, kung gusto nyo mga kabataan ngayon, alam nyo mahirap na buhay. Ano sikreto? Sige ka. Mag-aral ka. Kung yung piliin mo yung circle of friends. Kung mayroong pasaway doon, umalis ka dyan. Kasi kung minsan, sila yung nakaka-influence sa'yo. Kung minsan kasi sa bahay din, nag-umpisa sa bahay, may mga broken families. Kung minsan, iniisip mo yun. Pero kung talaga ikaw desidido ka, gawin mo, broken na buro-burok mo pa, di lalong wala. Parang sabi ko, convert negatives into positive. So, dapat, kalimutan ko yung mga word na, hindi porke ganun lang sa bahay ninyo, negative na doon sa kwan, convert mo ng positive yun. Paano? Siyempre, negative na yung nangyayari sa bahay nyo. Pero paglabas mo, negative pa, ano mangyayari sa'yo? Di ba, negative plus negative is positive. O, convert to positive. Constructive ang gagawin mo para mag-ano ka, mag-pursige ka sa buhay. Kaya kung minsan sa akin, halimbawa may nangyayari sa atin na hindi dapat mangyari, magpasalamat ka kung minsan. Kasi, malay mo, baka may dahilan. May dahilan kung bakit nangyari yon. Bigyan ko kayo isang sample. Pupunta ka ng ibang, may flight ka. Hindi ka nakaabot sa aeroplano. Galit na galit ka, di ba? Yung driver kasi, gano'n ito. Di ba gano'n? Yung pala, yung aeroplano dapat sakyan mo, nakras. O, di ba? Kaya kahit na may mga bagay na kwan sa atin, huwag mo isipin na negative ka agad. Baka may dahilan. May dahilan na nangyari yun. Basta, ang muna, pursige ka lang, gawin mo lang kung ano yung tama. Bakit, sabi na, after the rain, there's the rainbow, di ba? Hindi naman continuous na ulan ng ulan yun. So after that, may rainbow na, may araw na. May problema ka yun, hindi naman araw-araw may problema ka, matatapos din yun. There's a light at the end of the tunnel. O yan, di ba? Kaya dapat yung mindset mo, ganun talaga, positive lagi. O. Ano po ang inyong buong pangalan? Ilang taon na po kayo? Saan po kayo kasalukuyang naninirahan? Ano po ang inyong kasalukuyang tungkulin o trabaho sa Department of Foreign Affairs? Ako po si Jeremy Obra, 28 years old at nakatira po ako sa Pasay City. Ako po ay isang Communications and Records Officer ng Office of ASEAN Affairs ng Department of Foreign Affairs. Ang inyong kasalukuyang tungkulin sa Department of Foreign Affairs po ba ay matagal ninyong pangarap? At ano-ano po ang mga pangunahing problema at sakripisyong hinarap ninyo upang makamit ang tagumpay na ito? Noong una, hindi naman talaga ito yung talagang inasam ko na trabaho. I just want to work for the government. And until na kilala ko itong Department of Foreign Affairs, ito nga ay isang premier na ahensya ng gobyerno kung saan nire-represent natin ang Pilipinas sa iba't ibang panig ng mundo. Sa aking kasalukuyang trabaho ngayon, may mga hurdles din akong nakita, may mga challenges din akong nasubok gaya ng hindi kasi hindi madaling pumasok sa Department of Foreign Affairs. Sa awa ng Diyos nakapasok naman, and sa lahat-lahat ng mga napagdaanan ko, marami akong sakripisyo na binigay. Nandiyan yung pag may
paglipat ko from the province to Pasay City, isa yun sa mga naging struggle ko. Well, hindi naman tayo angat sa buhay kung hindi natin iti-take yung mga risk. So, I can say that lahat ng risk ay worth it po. Salamat. Sa kasulukuyan, masasabi po ba ninyong kayo ay kontento na sa inyong narating? O meron pa po kayong mga layunin na nais makamit upang hindi higit na makatulong hindi lamang sa inyong sarili, kundi sa mas nakakarami? Mhm. Well, ang pagtatrabaho sa DFA ay isang fulfilling job talaga. Pero mayroon pong mas higit pa na mga pwedeng makamit aside sa pagiging empleyado ng DFA sa home office, mayroon rin pong mga foreign posting. From time to time, may mga empleyado po na ina-assign sa ating mga embassy at konsulado sa iba't ibang bansa. So, isa po sa mga inaasam ko rin ay ang ma-deploy bilang isang foreign service employee doon sa iba't ibang panig ng ating mundo kung saan makakatulong tayo sa mga kapwa natin Pilipino at makapagbigay ng iba't ibang serbisyo, hindi lamang sa mga mamamayang Pilipino, ganun din at manghikayat pa ng iba't ibang turismo, iba't ibang mga tao para bisitahin din ang ating bansa. Nariyan ang pag-invest nila sa ating ekonomiya, paglago pa ng science and technology at marami pa pong iba na pwedeng ibigay ang DFA para sa bansa natin. So, alam ko na mahaba pa ang lalakbayin ko sa DFA and I am confident na ang patuloy ko na pagseserbisyo sa bansa through the DFA ay makakarating ng malayo. Ayun lang po. Maraming salamat.